Good morning, brothers and sisters in the Lord. Dito na naman tayo sa ating pangatlong part ng ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Kumusta po kayong lahat, mga kapatid nating nanonood ngayon sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Kagaya po ng aking nakapost po ako kahapon na pag-aaralan po natin ngayon ay patungkol sa tinatawag na lockdown. Okay. So, ito kasing salitang lockdown na ito ay hindi po kasi ito talagang matatawag nating katakot-takot o matatawag nating dapat tayo magamba. Kasi naman po, hindi naman lahat ng programa o let's say ito naman kasi isang programa ng gobyerno natin kung paano natin maiiwasan yung tinatawag nating yon nga, yung problema natin ngayon patungkol nga dito sa COVID-19 na ito. Sana po tayo'y mabuksan din ang ating isipan sa pag-aaral nating ito ay mas bibigyan ko kayo ng mga tips or mga paraan kung papaano natin maiiwasan sa ating mga sarili ang tinatawag nating mga hindi mga magagandang resulta sa panahong ito. Kasi nga po sinasabi ko just yung kahapon nating pag-aaral, tinuturo ko doon. Yung unang topic natin sa morning ay patungkol po sa COVID-19 na ito'y nagsimula sa China at sa ngayon base sa news na naririnig natin, mas nilagpasan na ng Italy ang bilang ng mga namamatay sa China. So sa madaling salita, mas naagapan na ngayon ng China o nakontrol nila. Kasi po last time, sabi doon, I don't know kung napanood nyo rin din yung na pinapalabas din doon sa Facebook. I don't know kung fake or true, na sa araw, just yesterday daw, nawawala na daw wala na daw mga bagong infected ng virus sa China. So sa madaling salita, ito'y magandang balita para sa atin na unti-unti na rin nakukontrol. Kasi po sabi nila, inaasahan din doon sa Italy na kasi sa buwan daw ito magtatapos na yung winter, so papasok na ngayon ang summer. So ibig sabihin ma-neutralize yung kamandag, ika nga po kamandag ng virus na ito dahil iinit na. So yun po, ayon sa kanila, sinasabi nila na ang pinakamatindi daw talagang panglaban sa virus na ito ay ang mainit. So ako dito, umiinom ako ng mainit na may kasamang kalamansi. Ang kalamansi kasi, vitamin C yan at nakakatulong yan sa ating katawan. Kaya bago po tayo magpatuloy,
Pinasalamatan ko yung mga kapatiran natin na nanonood. Meron na tayong mula Cabiao, mula Nueva Ecija. Meron din tayong nanonood mula Sabah, Malaysia. Sina Uncle, Uncle Ed, nanonood na rin sa atin. Meron na rin tayong nanonood mula sa ibang bansa. Si Richel Sopilanas mula sa bansang Artilim. Nanonood din siya sa atin ngayon. Salamat. Ito yung pangalawang araw natin sa live Bible study natin. Kung gusto nyo panoorin yung mga nakaraan nating mga Bible study, ayun lang po, available lang po doon sa Facebook account ko. Marami po kayong matutunan doon. Kasi po, nung nakaraang panahon, pinag-aralan natin yung COVID. Tapos, ang solusyon doon, paano natin malabanan ito, ay healthy lifestyle lang. Ang healthy lifestyle, hindi po ito nakukuha doon sa tinatawag nating pagkain lang, kung hindi sa pamamagitan din ng tamang pagpapahinga. Kasi kapag natutulog tayo, sabi ko po nung una, nire-repair ng ating katawan yung ating system. So paggising natin, malakas na naman yung immune system natin na siyang panglaban natin sa coronavirus na yan. Kadalasan po kasi ang namamatay dito, yun lang po yung mga taong mahihina yung kanilang immune system. Kaya bawal ngayon sa mga matatanda natin na maggagala-gala dyan sa labas, lalong-lalo na yung mga bata natin, pagbawalan na nating lumabas, no? Kasi hindi po talaga biro ito. Para sa akin po, kung talagang yung mga sikat na mga tao na may kakayahan pang gamutin ito, may kakayahan pang, may pera pa na kayang tustusan ang gamutan, ay talagang tinablan. Ay ayon sa balita kahapon, naririnig ko na si Christopher De Leon daw ay nagkakaroon na nagpa-positibo na rin. Yung ating mahal na senador, si Mig Subiri, nagkakaroon na rin. At saka, ewan ko kung how true or if totoo ba ito, na pati na rin sina Jeff Canoy ba yun? At saka sino yung mga news anchor natin, nagkakaroon na rin. So sa madaling salita, wala tayong masyadong panglaban. Kasi po tayo nga, lockdown tayo. Kaya nga po ang pag-aaralan natin ngayon is about lockdown. Ibig sabihin, lockdown tayo sa mga pamamahay natin, naka-quarantine tayo, hindi tayo pwedeng lalabas-labas. Dito lang talaga tayo sa loob ng bahay natin. Kaya mapag-aralan natin itong mga bagay na ito. Pero sa totoo po, ang salitang lockdown ay hindi po ito matatawag nating, I could say, na bago para sa atin. Sa bagay dito sa Pilipinas, siguro simula nung ako'y isilang, ngayon ko palang naranasan ito, yung salitang lockdown. Pero sana naman po, maintindihan natin na ginagawa po ito ng gobyerno natin para matulungan tayo at matigil po yung pagkalat ng virus na ito. Kasi kapag wala ng taong masyadong lalabas-labas sa kalye dyan, wala na masyadong mga taong pumupunta doon sa mataong lugar, wala na po kasi wala nang kakapitan, wala nang carrier. So, ibig sabihin, kapag wala ng carrier ito, mangyayari nito, kusa na lang siyang mamamatay dyan sa labas. Kaya nga po, advice ko ulit sa inyo, magdi-disinfect po tayo, araw-araw, maglilinis po tayo sa ating mga sarili, araw-araw, maliligo tayo, araw-araw, para magiging makokontrol natin yung mga mikrobyo sa katawan natin. Okay. So, nung kahapon ng hapon, yung part 2 ng ating Bible study, pinag-aralan, tinuturo ko naman sa inyo kung paano natin lalabanan itong COVID na ito, itong isyu na mainit na isyu ngayon. Malalabanan natin ito dahil nga po walang bakuna na ini-introduce ang mundo ngayon,
walang sa mundo ng medisina, wala silang ma-introduce na gamot. Kaya nga po, dalangin natin, we're praying also for our doctors na sana bigyan sila ng wisdom ng Lord na i-reveal sa kanila kung ano ang vaccine, no? Ano ang mga component o mga bagay-bagay na pwedeng halo-haloin kung saan makakabuo tayo ng vaccine, no? Kaya pagpipray din natin yung mga medical practitioner natin, yung mga chemist natin na magkakaroon sila ng kakayahan na makabuo din ang vaccine. Pero nga po, dahil nga po sinasabi ko walang vaccine pa, kaya ini-introduce ko kahapon yung Psalm 91. Ang Psalm 91 kasi, ito po yung matinding panglaban natin. Kasi po, ito'y pangako ng Diyos sa atin. Pangako ng Diyos na kapag tayo'y naniniwala at tapat sa Kanya, sabi niya, hindi niya hahayaan ang mga bagay na ito na dadapo sa ating buhay. Kaya sabi niya, siyang nakatira sa ilalim ng lilim ng kapangyarihan ng Diyos, siya'y nakatira na may siguridad at kasiguraduhan sa kanyang buhay. Sabi niya, maglipaan man ang mga salot, ang mga viruses, o yung tinatawag nating mga pestilence, pero sabi niya, hinding-hindi ito makakadapo sa iyo. Dahil sabi niya, hinding-hindi ko kayo pababayaan. So yun po yung pinag-aralan natin. So sa madaling salita, ang pinakamatinding gamot sa problema ngayon, sabi ng Biblia, sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, sabi niya doon, if my people will humble themselves and pray and turn from their wicked ways then I will hear from heaven and I will forgive their sins and I will heal their land. Walang bakuna na ma-introduce ang mundo ngayon, pero ako may ma-introduce akong gamot. Ang gamot na pwede kong ma-introduce, sabi ng Biblia, nangako ang Diyos ng kagalingan. Kagalingan saan? Pati buong lupa nga natin pagagalingin niya. Makikinig lamang ang Diyos kapag daw tayong mga tao'y nagpapakumbaba. Sabi nga po niya, if my people who are called by my name humble themselves. Alam ko po that the world of social media today are praying. Alam ko po lahat kayo nagdasal. Even the president, he is calling the Filipino people to pray. But listen carefully. Hinding-hindi makikinig ang Diyos sa ating mga dasal. Dahil may requirements. Papaano po makikinig ang Diyos sa ating mga dasal? Makikinig ang Diyos sa ating dasal, if my people who are called by my name will humble themselves. Magpapakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Humble themselves and pray and turn from their wicked ways. Iwanan natin yung mga masasama nating gawain na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Lahat ng mga bagay na ginagawa natin na hindi natutuwa ang Diyos, iiwanan natin yan. Turn away from wicked ways. Then sabi niya doon, then I will hear from heaven and I will forgive their sins. Ako'y makikinig mula sa langit. Alam ko buong mundo ngayon nagdarasal. Pero kung hindi man tayo pinakinggan, baka dasal lang tayo at hindi natin sinusunod yung formula ng Diyos. There is always a formula na ibinibigay ang Diyos sa atin. Humility, asking forgiveness, and turn from our wicked ways. Yun po yung hinihingi ng Diyos sa atin ngayon. Kaya, yun po yung ini-introduce ko kahapon. Then sabi niya, then I will hear from heaven. I will forgive your sins. Heal your land. Papaano niya aayusin ang bansa natin? Ang lupa natin? Yes, nagkasakit ang mundo. It's a national state calamity ang nangyari sa atin ngayon. Pero aayusin ng Diyos ito
kapag tayo'y nagkakaisa sa pananampalataya, nagkakaisa sa panalangin. Lahat ng mga kapatiran nating nanunood sa iba't ibang lugar, lalong-lalo na dyan sa Angeles, lalong-lalo na dyan sa Malaysia, yung mga kaibigan natin sa Canada, sa Australia, na they are always updated sa ating live video Bible study natin, online Bible study natin. Ito lang po yung pwede kong maibigay sa inyo. It's a prayer. Hawak kamay po tayo. Kaya nga po, palagi ko kayong challenge, if you have something, if you want me to pray, or if you have some prayer request, you can put it under, write it down, comments, no? And then, makikita ko lahat yan. Kaya yun po yung part 1 about COVID, yung part 2 about the solution. Yung solution natin. Sabi ng Lord, sa Psalm chapter 91, 1,000, verse 7, verse 6, 1,000 shall fall, 10,000 at thy right hand. Pero kahit isa nito, hindi makakarating sa iyo kapag ka ang pananampalataya mo at ang tiwala mo ay nasa Diyos. Kaya yun po yung sabi ko, huwag tayo masyadong magpanik. Ngayon, dadalhin ko kayo sa isang istorya sa Biblia dahil po, sinabi ko kahapon ang pag-aaralan natin itong salitang lockdown. Ang salitang lockdown, meron po yang dalawang bagay. Meron po yang negative at saka positive side. Ang una nating pag-aaralan ngayon, itong positive side. Ang positive side, ganito. Ginawa ngayon ng gobyerno na i-lockdown ang ating provincial lockdown muna tayo. Nila-lockdown ang buong Manila, ay provincial lockdown tayo. Ibig sabihin, yung mula taga Norte, hindi pwedeng papasok dito sa Sibugay. At sakang mura sa Sambuanga del Sur, hindi pwedeng papasok dito sa Sibugay. Sambuanga City, hindi pwedeng papasok dito. Ang positive side kasi niyan, para maagapan yung mga infected. Like for example, if infected mula sa Sambuanga del Norte, hindi na pwedeng papasok dito. And the good news, mga kapatid, kasi dito sa Sambuanga Peninsula naman, dito tayo sa Sibugay, zero infected pa naman tayo. Wala pa tayong nahawaan, no? Wala pa tayong nahawaan sa COVID na ito. Kaya nga po, ito'y sa tingin ko dito, maganda na ring na iwasan natin. Kaya nga po may kasabihan na prevention is better than cure. So naniniwala ako na ang gobyerno ay ginagawa nilang lahat para po maiwasan ang pagkalat nito. So ngayon, yun po yung positive side. And the other side na naman, sa positive side dito, na kapag tayo nila lockdown, ibig sabihin dito, nakamonitor na lahat. Kasi po, ang kalaban natin ngayon, matindi kasi. Kasi ang kalaban natin ngayon ay hindi naman terorista, kundi hindi po isang uri ng virus na kumitil ng maraming buhay sa iba't ibang panig ng mundo. Kung ito'y isang virus na kumikitil ng maraming buhay, lalong-lalo na po yung mga lugar na maraming namatay. Imagine Italy. Compare our economy, compare our technology sa Italy. Napakalayo po natin. Compare our technology sa Korea. Napakalayo po natin. Kaya nga po, ang pinakamagandang gawin natin ay yung tinatawag nating lockdown para maiwasan yung pagpasa dito. No? Pagpasa. Pero kahit wala pa po tayo dito sa Pilipinas, wala pa po tayo dito sa Sibugay, ang gagawin natin ngayon, we will follow the instructions. Ano yung instruction? Yung social distancing. We will follow, no? Social distancing. At iwasan muna natin yung kamayan, at wag natin kalimutan, kailangan din natin palaging naka-alcohol tayo. Kailangan meron tayo palaging alcohol sa bahay natin, no? Meron tayo alcohol sa bahay natin. Kaya nga po ako'y masaya din na ginawa din ito ng gobyerno para hindi maagapan. Yun po yung positive side. Pero ngayon, titingnan natin ngayon yung negative side naman dito. Wala pa po kasi tayong kasiguraduhan kung kailan ba talaga mag-outbreak ito. Kailan ba talaga ito matatapos ito. Wala kasiguraduhan. No? Ika nga po, dahil wala kasiguraduhan, dahil unang-una, wala pa talagang vaccine ang COVID na ito. Kaya dahil walang kasiguraduhan,
ang gagawin natin ngayon, yun nga, dito na tayo, dito na po yung mga tips na ibibigay ko sa inyo kung paano tayo magsusurvive. Kasi po, maliwanag dito, like for example, yung mga delivery truck ng mga goods na nakapasok na sa Sibugay, tapos wala na silang karga, hindi na sila pwedeng babalik doon sa, let's say, Dipolog or Zamboanga City. So sa madaling salita, unti-unting nauubusan tayo ng supply ng pagkain. Yon, totoo yon. Unti-unti tayong nauubusan ng supply ng pagkain. So dahil unti-unti tayong nauubusan ng pagkain, sa ngayon, hindi lang kalaban natin ngayon yung virus. Ang kalaban natin ngayon yung ating mga tiyan. Yung gutom naman ang kalaban natin. Sa madaling salita, sinasabi ko po ito, bakit sinabi ko yung lockdown? Dahil once upon a time din, ay alam nyo, kasi sa Bible may lockdown din na nangyayari. At alam nyo po anong resulta ng lockdown na yon na nangyayari sa Biblia, ay nako po, napakatindi. We're praying to God na hindi naman mangyari sa atin ito. Alam nyo po kasi, yun ang pangit eh. Kasi kapag pagkain na ang isyo, makinig tayong mabuti, magiging marahas na ang tao. Kapag wala ng isasaing, magiging marahas na ang tao. Biruin mo yung nangyayari doon sa Tacloban, Yolanda, dahil wala ng pagkain. Wala ng pakialam kung kaninong grocery store yon, kaninong mall yon, winawasak na ng mga tao. Kasi dito po, wala na po yung tinatawag nating moral dito. Kasi makikipaglaban na ang mga tao, fighting for survival na. Kaya dito po ako ngayon magfo-focus. Kasi po, hindi ko po alam kung hanggang kailan ito. Kaya po, dahil hindi natin alam kung kailan ito, kaya ang bibigay ko sa inyo ngayong mga tips, yung tinatawag na preparation for survival. No, kasi yes, it's good to be aware than to be sorry in the future na hindi mo pinaghandaan. Yes. Kaya ngayon, ginagawa natin, I'm not talking na absolutely na darating talaga tayo sa puntong ganito. But what I am trying to say is, this is a prevention. Prevention. Ang ginagawa ko ngayon sa aming lugar, lahat ng mga kamote, lahat ng mga saging, lahat ng mga niyog, lahat ng mga anong meron kami doon, pinapasave ko na. Hindi ko na pinapagalaw. Tapos, nag-save kami ng bigas, nag-save na kami ng pagkain. Bakit? Nako, wala pa namang, yes, ang sinasabi ng gobyerno, hanggang April 14. Pero ang narinig ko sa aming gobyerno dito, kapag ito'y lumala, iaakyat pa talaga nila ito sa total. Ano yung total? Total lockdown. Provincial pa lang tayo ngayon. Ang gigawa dito, total lockdown. Kapag total lockdown na, di ka na pwedeng lumabas sa bahay mo. Dito, libre lang kami, pumuntang Ipil, bayan, dahil provincial lockdown pa naman. Hindi kami po pwedeng pupunta ng Zamboanga. Di kami pwedeng pupuntang Zamboanga del Norte. Dito, sa Sibugay, libre kami. Pero pag sinasabing total lockdown, sa bahay ka na lang. Kaya nga po, itong tips ko sa inyo. Ang pinakaunang maapektuhan dito, yung mga nasa city. Bakit? Umaasa kayo sa grocery store. Umaasa kayo sa mga mall. Umaasa kayo sa mga hyper mall. Hyper grocery mall. Doon, umaasa kayo doon. Lahat ng pagkain ninyo kinukuha doon. Ayun nga po. Kaya nga po, advice ko ito sa inyo, if you still have a chance na mag-imbak na kayo ngayon, mag-imbak na kayo. Kasi hindi kasi talaga natin alam. Yes, aanihin naman kung marami ka ring pera, wala ka namang mabili. 'Di ba? So itong nangyayari ngayon sa lockdown na sinasabi ko. Merong matinding lockdown sa Biblia. Kasi po 'yon ganito. I will narrate na lang the story kasi it will consume times. Pero if you have a Bible with you, I will give you the verses, I will give you the book, and then you will study it with you at home. Wala naman tayong ginagawa. Kung hindi nasa bahay lang tayo,
ibibigay ko sa inyo ang chapter at saka book. Kasi ito'y isang istorya na nilalockdown ang buong Samaria dahil ang Samaria ay napalibutan ng kanilang mga kaaway. Ito naman ibang istorya ito. Dahil yung hari ng Syria, pinalibutan ang Samaria, walang makapasok na traders, walang negosyanteng makapasok, walang pagkain na makapasok. Kaya ang nangyayari dito, sabi niya dito, na-lockdown ang buong Samaria. Kagaya ngayon, okay pa nga tayo dito dahil makapasok pa yung mga fish car at marami pa tayong local na mga pagkain. No? Pero ang Samaria ay naubusan na talaga, biruin mo. Ngayon nga, kung hindi pa siguro kinukontrol ng DTI yung mga alcohol natin, siguro ang tao bibili ng isang alcohol 500. Yes, bibili na talaga ang tao kasi wala na eh. Nagkaubusan na eh. Kaya dito nangyayari, yung simpleng ulo ng isang donkey na napakamura lang, dito ngayon nangyayari, binibenta na ng sobrang mahal. No, yung mga dab nila na napakamura lang, binibenta na rin ng sobrang mahal. Yun talaga ang unang resulta kapag ka nagla-lockdown. No, pag wala na, magtataasan ang mga presyo niyan. Buti tayo ngayon, kinokontrol tayo ng DTI. Nakokontrol pa talaga tayo ngayon ng DTI. Dahil mayroon pa naman talaga kahit papaano na supply. Pero pagdating na talaga na wala na talagang supply, tanong ko, hindi ba tayo mauubusan? Mauubusan. Dahil wala nang nagtatrabaho sa atin, wala nang gumagawa doon sa pabrika. Nagkakagulo nga ngayon ang Maynila. Papaano daw sila papasok? Naalis sila madaling araw, wala naman silang sariling sasakyan para makapasok doon sa kanilang pinagtatrabahuan. Kaya nga po, prayer po natin sa gobyerno natin, nabigyan pa sila ng additional wisdom, papaano talaga mapoprovide. Kaya nga po, ina-anticipate na ito ng presidente natin. Tinatawagan na po yung lahat ng mga barangay officials natin na magtustos na ng pagkain sa mga bahay ng kanilang mga nasasakupan. So dito sa amin, may nagtutustos na rin ng mga pagkain, may nagbibigay na rin ng mga pagkain. Kaya nga po, this lockdown, meron na tayong dalawang kaaway dito. Una, hindi yung virus lang, kung hindi yung gutom na kakaharapin natin. Kaya pakinggan natin itong mabuti. Kung babasahin mo itong 2 Kings, basahin nyo, 2 Kings, chapter 24, chapter 6, verse 24, magsimula kayo sa 24, ang verse 24, sabi dito, dahil sa sobrang gutom, dahil wala nang makain ang mga tao, biruin nyo, makinig kayong mabuti, napakatindi. Alam nyo kasi, kapag kagutom na talaga, kapag katiya na ang kumakalab, mawawala na yung tinatawag nating moralidad, yung pagiging sosyal natin mawawala na. Maalala ko kasi, like for example, handaan, nagpa-party tayo, napakasosyal ng mga tao, lalo na yung mga professionals, napakasosyal. Pero kapag medyo late yung pag-serve ng pagkain, nawawala yung kasosyalan ng mga tao. 'Di ba? Nag-iuunahan na, nag-aagawan na. Yan ang ebidensya. That's the evidence if kapag ang pagkain ay magkulang na, mawawala na talaga ng mudo at tinatawag natin na values ang mga tao niyan. They are going to violate the rules. Wala na silang pakialam. Nakaw man o hindi, sayo man o hindi, ang importante't mabubuhay. Ngayon, tingnan natin anong ginagawa nila nung nagla-lockdown ang Samaria. Tingnan natin kung anong ginagawa nila. Sa 2 Corinthians, sa 2 Kings, sabi dito, napakalinaw po, dahil nila lockdown, wala nang pagkain, then ang nagyayari, yung hari, umiikot yung isang hari, at tinitingnan niya ang kanyang mga tao habang siya'y naglilibot. May isang babae ang sabi sa kanya, sabi dito, and as the king of Israel was passing by, sabi niya dito, king of Israel was passing by, upon the wall there cried a woman unto him saying, help my lord, O king. Mayroon daw isang babae, humingi ng tulong sa kanya, mahal kong hari, maawa ka, tulungan mo ako. Anong complaint ng isang babae dito? Anong complaint? Itong babaeng ito ay nasa bayan ng Samaria na naka-lockdown. Tingnan natin.
Anong complaint niya dito? Napakatindi. Sabi niya, and he said, if the Lord do not help thee, whence shall I help thee? Sabi niya, out of the barn floor or out of the winepress. Sabi niya dito, and the king said unto her, what I left thee? And she answered, this woman said unto me, give me my son, give thy son, that we may eat him today, and we will eat my son tomorrow. So we boiled my son, and did eat him. And I said unto her on the next day, give me thy son, that we may eat him. And she hath hid her son. Ito'y kaso sa dalawang babaeng nagkakasundo. Dahil sa sobrang gutom, naisipan nila na yung kanilang mga anak ang kakainin na lang nila. Okay, tingnan natin ito. We are praying to the Lord na hindi niya hahayaan sa atin ito. Kasi lockdown wala nang pagkain talaga. Hindi na hahayaan ng Diyos na mangyayari sa atin ito. Kaya nga po, we are praying, I'm calling everybody to please pray na yung mga doktor natin makahanap na ng gamot. Kahit po sasabihin natin na this will be a message of warning. Siguro kung sa tingin ninyo ito'y nakakatakot na balita, pero whether we like it or not, if these things will continue, mga kapatid, we will come to the point na talagang we are going to fight just to survive. Yan ang katotohanan yan. Yan ang katotohanan. Dahil walang pagkain, walang makakalabas, walang makakapasok. Kaya ginawa nila, kinakain nilang nila. Sabi niya, okay, nag-usap yung dalawang babae. Maganda siguro ang gawin natin, unahin natin kainin yung anak mo, bukas kakainin rin din natin yung anak ko. Imagine ka, how terrible. I never imagine. Wala pa namang gutom siguro sa Pilipinas na nagluto na tayo ng mga anak natin. Pero dito napakatindi. Mga anak na nila yung kinakain nila. Dahil po, bakit naka-lockdown nga ang buong Samaria? Walang makalabas, walang makapasok. Bakit? Dahil kung hindi ila-lockdown ng hari yon, anong mangyari? Mapasukan din sila ng mga espiya at mga kaaway na kung saan nagkukuta sa labas ng bayan ng Samaria. Ngayon, tingnan natin kung anong nangyari. Dahil sa problemang ito, ang hari ay pinagbintangan niya ngayon, ibinuntot niya ang sisi niya doon sa alagad ng Diyos. Sino ang alagad ng Diyos? Ang tinatawag na ang kasalukuyang propeta sa pagkakataong ito. Ang kasalukuyang propeta sa pagkakataong ito ay si Elisha. Ibinuntot niya ngayon ang galit niya sa man of God. Kaya sabi niya, kailangang putulan dahil binaling niya yung galit niya dahil akala niya si Elisha ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganitong klaseng pangyayari sa bayan nila. Tingnan mo po ngayon, mga kapatid, na nasisiraan na talaga ng bait ang hari. Wala na talaga sa katinuan. Nga dapat sa pagkakataon na yan, sumasanggunin sila sa mga sa propeta ng Diyos kung ano ang solusyon. Kaya nga po, hinahangaan ko po yung presidente natin ngayon, sa kabila ng pangyayaring ito, siya'y sumasanggunin sa Diyos. Tinatawagan niya ang lahat ng mga tao na magdasal. Instead na ang hari na ito sa sitwasyon niya, tawagin na yung propeta at magdasal, hihingi ng tulong, ay binuntutan pa niya ng galit ngayon ang propeta ng Diyos na si Elisha. Hinihingi niya ngayon ang ulo ni Elisha, pinapuntahan niya doon kasi kailangan patayin si Elisha. Pero ang man of God ay talagang maingat, at sabi niya, kung basahin niyo yan, pagdating doon sa mga taong pinapadala niya, naglabas ng salita si Elisha. Sabi niya, yan ay karugtong na naman dito sa chapter 7 verse 1. Kaya nga, kailangan may Bible din kayo para mababasa ninyo ito. Kasi mahirap mo kasi yung nagtuturo ka, wala ka namang bersikulo. Kasi nakakahiya po yung wala ka namang verses pala sa tinuturo mo. Kaya dito, hindi po to kuro-kuro dahil ito'y totoong pangyayari. Then sabi dito, dahil doon, nagbitiw na si Elisha ng salita ng Diyos. Sabi ni Elisha, then Elisha said, hear ye the word of the Lord. Makinig kayo ngayon sa salita ng Diyos. Thou said the Lord, tomorrow, about this time, sabi niya, bukas, sa katulad sa
The same time, sa katulad na oras na ito ngayon, sabi niya, tomorrow, about this time, shall a measure of flour, sabi niya, shall a measure of flour to sold for a shekel, and to measure of barley for a shekel in a gate of Samaria. Tingnan nyo, sa kabila ng kanilang kahikawos, dahil sa kahirapan ng pagkain, dahil naka-lockdown ang buong Samaria, at hindi pa rin sila, dahil doon sa gutom, napakatindi yung gutom, yun po yung negative na sinasabi ko, negative sa lockdown. Makinig kayo mabuti, negative sa lockdown. Iba pa rin kasi, alam nyo kasi, hindi ito mangyayari sa ating bayan, dahil kasi po yung bayan natin, maraming tumutubo, maraming pagkain, marami tayong mga makukuha dyan, mga puno ng niyog, marami tayong makukuha dyan pagkain. Pero sa kanila, wala talaga, kasi disyerto sila, outside the city, wala talagang pagkain. Kaya dumating sa punto na niluluto na nila yung mga anak nila. Okay, tingnan natin. Kaya balikan ninyo yung verse, dahil sa gutom po yan. Sa 2 Kings chapter 6 verse 24, basahin nyo yung maigi, para malalaman ninyo na itong sinasabi ko ay totoo. At hindi na rin bago itong lockdown na ito. Kasi sa Bible, nagla-lockdown na rin sa Bible. Nangyari na. Mas matindi yung lockdown nila. Kaya sabi ko, hindi ito mangyayari sa atin. Bakit? Tayo, marami tayong resources. Sila sa Israel, wala. Wala silang punong niyog. Wala silang punong kamote, kasava. Wala sila. Yung mga ube, wala sila. Kasi disyerto sila. Outside the city, wala talaga. Umaasa lang sila doon sa mga pumapasok. Nag-lockdown ngayon ang Samaria. Walang pwedeng pumasok. Pinalockdown ng hari para hindi sila mapasukan ng kaaway. Kaya nga po, sabi ko sa inyo, it was a presidential or kingly decree po yon ng king na i-lockdown talaga ang city. Bakit? Kung titingnan mo yung mga following verses dito banda, makikita ninyo. Kaya pag-aralan ninyo kung sinong nag-lockdown. Kusa ba silang nag-lockdown dahil napalibutan ng kaaway o talagang nila-lockdown talaga ng hari yung lugar. So tingnan natin ngayon. Kung ang nangyari dito, so nagbigay ngayon ng salita ang king. Ang nagbigay ngayon ng salita, the man of God. So naawa ang Diyos, sabi niya, bukas na bukas, sabi ng Diyos, tingnan nyo sa kabila ng gutom, sa kabila ng kahirapan, walang magawa ang gobyerno, walang magawa ang hari, walang solusyon nakikita. Kaya nga po, yung Bible study ko na nakaraan, sabi ko, walang solusyon na nakikita dito, walang gamot na nakikita, wala pang na-discovering vaccine, pero alam natin na kapag ang Diyos ay kumilos, walang imposible sa Kanya. Tingnan natin, napaka-imposible. Dahil sa kabila ng gutom na meron sila, kinata yung kanilang mga anak, kinakain na yung mga anak nila dahil sa gutom. Pero sa chapter 7, nung gumalaw ang Diyos, nung ang Diyos na ang gumagawa ng solusyon, kaya nga po kapatid, itong sistema sa bansa natin ngayon, sa mundo natin ngayon, walang ibang makapagbibigay ng solusyon sa problema natin sa Pilipinas kung hindi ang Diyos natin na nasa langit lamang. Ang Diyos lamang, pati nga presidente, sabi ng presidente natin, only God can answers. Only God can do the solution of this state calamity. Kaya sabi niya, mag-pray na ang lahat ng mga tao. Pray to God to fight this problem of the state. Kasi po, sabi ng presidente, only God. Grabe po, doon ako namangha na sinabi ng ating presidente, pati presidente nag-hands up na. Yung presidente natin wala na, suko na. No, sabi ng presidente, wala talaga tayo magawa kung hindi sasangguni sa Diyos. Kung hindi lalapit sa Diyos. We will pray and ask the Lord for help. Yun ang sabi ng ating presidente. Kaya yun ang nangyayari dito. Kaya nung ang Diyos
nung tinugunan ng Diyos, ang problema nila, nagbitiw na ngayon, nagbigay na ang mensahe ng Diyos, nagbigay na ng mensahe ang Diyos sa bansang doon sa Samaria. Sabi niya, bukas na bukas, sabi ng Diyos, ibebenta, eto kung basahin niyo lahat dyan, magkakaroon ng buy one, take one. Ano ibig sabihin ng buy one, take one? Pag sinasabing buy one, take one, ibig sabihin, sobra-sobra na ang supply. Yun ang ibig sabihin. Ibig sabihin nun, pag bumababa ang gasolina, sumusobra na ang supply sa pandaigdigang supply. Yun, tingnan natin. Kapag ka bumababa na ang kilo ng bigas, ibig sabihin, sobra-sobra na ang supply. Kapag ka bumababa na ang presyo ng mga bilihin, ibig sabihin, sobra-sobra na ang supply. Ngayon, maliwanag na sinasabi niya, bukas buy one, take one, ang 1 kilong harina, may dagdag pang 1 kilo, buy one, take one. Yun ang sabi ng man of God. Yun ang sabi ng man of God. The Lord on those hand, the king then answered the man of God and said, nung sinabi naman ito doon sa kaniyang messengers, na sabihin mo sa hari bukas, na bukas, sabi ng Diyos, buy one, take one. Solusyonan ang malaking gutom na nangyayari sa Samaria. Tutugunan ng Diyos ang malaking problema sa gutom sa Samaria. Yun ang sabi niya. Tapos nung narinig ito ng hari, ang salitang ito, hindi siya naniniwala. Nilalait pa niya ang man of God. Sabi niya dito, then the Lord on whose hands the king then answered the man of God and said, behold, if the Lord would make windows, sabi niya dito, windows in heaven, might this thing be? And he said, behold, thou shalt see it with thine eyes, but shalt not eat thereof. Sabi niya dito, bukod na lang kung, alam mo kung anong panglalait sinabi niya? Nung sinabi niyang bukas na bukas, buy one, take one, ang harina, ang flour, ang mga pagkain, buy one, take one. Alam niyo ba kung anong sabi niya? Bukod na lang kung ang Diyos buksan ang kalangitan, matutupad ang sinasabi ng taong ito. Hindi rin siya naniniwala sa man of God. Siguro po sa panahong ito, awan ko sa inyo kung naniniwala kayo o hindi. Pero sasabihin ko sa inyo na kapag ka ang Diyos ay magbigay ng solusyon sa problema ng ating bansa, walang makakapigil sa Kanya. Kapag ka ang Diyos ang tutugon sa pangangailangan ng bansa natin, walang makakapigil sa Kanya. Dahil sabi dito, sa maikling panahon lang, dito kinakain pa nila yung mga anak nila dahil sa gutom. Pero pagka the next day, sabi ni Elisha, bukas na bukas, magkakaroon ng buy one, take one sa mga pagkain. Kung basahin nyo yan, mga kapatid, siguro iniisip ninyo, mali yung aking pagkaintindi dito. Pero pwede nyo ring basahin sa bahay ninyo. 2 Kings, chapter 6, verse 24, at 2 Kings, whole chapter ng verse 7. Tingnan ninyo yan. O ngayon, pero anong sabi ni Elijah para sa hari na hindi naniniwala? Behold, thou shalt see. Sabi niya, makikita mo lang. Pakinggan mo ito, hari. Makikita mo lang ang mga bagay na ito, pero hindi mo ito matitikman. Yan ang sinasabi. Ngayon, yung sinasabi ng Lord na magkakaroon ng himala, tutugunan niya ang pangangailangan ng Samaria, ano po bang ginagamit ng Diyos? Kasi po, lahat ng himala may gagamitin ang Diyos. Amen? Nung si Elijah ay nagutom, dahil siya nagtago mula kay Queen Jezebel, nagtago siya sa bundok, pinakain siya doon ng Diyos. Pero may ginagamit ang Diyos. Yung uwak. Yung uwak,
yung raven, yung crow, yung ginagamit niya para pakainin sa doon sa bundok. Nung namang si Jonah ay tumakas mula sa pumuntang Tarsir, instead na pupunta siya doon sa Nineveh, tumakas siya, may ginamit na naman ang Diyos. Ang ginamit ng Diyos yung isda. No, yung isda, nanilulok siya at niluwa siya doon sa Nineveh. Sa madaling salita, kapag ka ang Diyos ay gagawa ng tugon o himala, meron siyang gagamitin ng mga bagay para ito'y matupad. Ngayon, nung si Lazaro ay namatay, sabi niya, nung gusto na niyang ipapakita yung himala na mabubuhay si Lazaro, inuutusan niya yung mga tao na ipagulong yung malaking bato na nakatakip doon sa malaking kuweba, sa bibig ng kuweba. Bakit hindi na lang minadjik ng Panginoon na lilipad yung bato at papalabasin na wala ng taong magtatrabaho? Sa madaling salita, ang Diyos kailangan palagi ng katuwang. Anong katuwang? Kailangan niya palagi ng tao. Kailangan niya palagi ng mga tinatawag, yung partnership natin. Kasi yung pagtulak ng bato ng mga tao, yun po yung sinyalis ng kanilang pananampalataya. Sabi ng Biblia, yung pananampalataya daw na walang gawa ay patay. So yung pagsunod mo sa mga utos ng Diyos, yan yung kahulugan na ikaw ay nanampalataya sa Diyos. So ngayon, tingnan natin, anong ginagamit ng Diyos? Ano ang ginagamit ng Diyos para masolusyonan ang problema ng Samaria? Na matupad yung sinasabi ng alagad ng Diyos, which is Elisha, sabi niya dito. Ngayon, ang ginagamit niya ngayon, itong apat na may kitungin. Yung mga nagkakasakit ng kitong. So, basahin natin ang verse 3. And there were 4 leprous men at entering in the end of the gate, and they said to other, why sit we here until we die? Merong 4 na leprous men, nagkasakit ng kitong, kasi ang ugali kasi noon, ang pinakamatinding sakit noon, yung mga pinakamatinding sakit, ikumpara natin ngayon para din siyang COVID-19, yung kitong, yung leprosy kasi tawag dito. Sangla yan, sangla sa Bisaya. So ang sabi niya dito, merong 4. Ang ugali dito, pagka nagkasakit ka ng ganyan, i-exile ka talaga. You will stay only outside the gate of the city. Kasi po, baka makakahawa ka. So ito din ang nangyayari. Itong mga kitunging ito, sa madaling salita, ito yung mga tipong wala ng kwenta. Wala ng kwenta sa komunidad. Kasi kapag ka nagkasakit ka ng kitong, hindi ka na pwedeng dalawin. I-exile ka na talaga. Itatapon ka na palabas. Kaya nga po, ang nangyayari dito, itong mga taong ito, tingnan natin, sila po ay nagkwentuhan. Kung papasok tayo sa city na yan, hindi rin po pwede. Pangalawa, nandun din ang gutom. Siyempre, naka-lockdown sila. Kinain na nga yung mga anak nila eh. Nandun din ang gutom. Tapos, pag nanatili din tayo dito sa labas, mamamatay din tayo. Kaya hanggat nakadesisyon sila, babasahin natin, if we say we will enter in the city, then the famine is in the city. When the famine is in the city, and we shall die there, and if we sit here, still here, we die also. Now therefore come and let us fall into the host of the Syrians. If they save us alive, we shall live. And if they kill us, we shall die. So ang ginawa nila, papasok tayo doon, patay tayo, pag
Papasok tayo doon, patay tayo. Pag mananatili din tayo dito sa labas ng city, patay din tayo. Eh bakit hindi natin subukan na pupunta doon sa kuta ng mga Syrians? Kung hahayaan nila tayong pakakainin nila tayo at mabubuhay tayo, mabubuhay tayo. Kung hindi din tayo nila pakakainin at papatayin nila tayo, mamamatay din tayo. So kung tingnan natin itong apat na itong nagkukwentuhan, papasok tayo, patay. Dito tayo sa labas, patay. Doon din tayo sa Syria, may tsansa pa tayong mabuhay, baka maawa sila sa atin. At makakainin tayo at mabubuhay tayo. So ang ginawa ng apat na ito, nakapagdesisyon sila na pupunta doon sa kuta ng Syrian. Pero yung kanila, ano na lang yun, nagbakasakali na lang sila, nabubuhay pa, na mabubuhay. Nagbakasakali na lang sila. So salamat din sa pagkakataong ito, wala pa tayong mga foreigner na ki-join sa atin. Kaya Tagalog lang muna tayo ngayon. Baka mauubos yung English ko eh. So salamat naman, wala pang foreigner. Nanonood ako dito. Nakamonitor naman yung mga nanonood sa atin. Wala pang foreigner. Meron na rin tayo mula Amerika, si Brother Dodong Abarido. Dong, thank you for watching. Alam ko nasa Amerika ka ngayon, pero salamat dahil nakakaintindi pa rin dito sa atin kahit matagal sa Amerika na yan. Okay, patuloy tayo. Sinasabi niya dito, if we say, and they rose up in the twilight to go unto the camp of the Syrian, and they rose up in twilight to go unto the camp of the Syrians, and when they were come to the uttermost part of the camp of Syrian, behold, there was no one there. Ngayon, nakapagdesisyon talaga sila na pupunta sa kuta ng Syria. Noong nakarating sila doon, nagtaka sila, wala ng tao. Wala ng tao sa kuta ng Syrian. Dito nagsisimula ang himala ng Diyos. Dito nagsisimula yung sagot ng Diyos. Makinig kayo mabuti. Dito nagsisimula na tinupad ng Diyos ang sinabi niya doon sa hari na bukas sa kabila ng sitwasyon ng taga Samaria, bukas na bukas magiging sagana ang bayan ng Samaria. Dito tinupad ng Diyos. Ngayon, ano ang himala ng Diyos na ginawa ng Diyos? Ganito. Yes, our brother Dodong Hiber watching from Chicago. Okay, God bless po, kapatid. Ito ngayon ang himala. Pakinggan nyo kung anong ginagawa ng Diyos. For the Lord had made the host of Syrians to hear a noise of chariots and a noise of horses, even the noise of a great host. And they said one another, Lo, the king of Israel hath hired against us the kings of Hittites and the kings of Egyptians to come upon us. Wherefore they arose and fled in the twilight, left their tents and their horses and their asses, even the camp as it was, and fled for their life. Makinig kayo mabuti. Ang ginawa ng Diyos, gumagawa ngayon ang Diyos ng ingay. Makinig kayo mabuti. The Lord had made the host of Syrians to hear a noise of chariots. Ang Diyos mismo, ang pumupunta doon, apat lang naman na may kitong. Pero ginagamit ng Diyos ang apat ng may kitong na ito na gumagawa siya ngayon ng isang ingay. Kasi dati kasi wala naman silang binocular Binocular ba yon? Yung telescope.
Itatapat lang nila yung kanilang tainga sa lupa at nababasa nila kung anong sound meron sa ilalim. Kaya yun ang nangyayari. Ang narinig nila ay kamangha-mangha at napakalaking grupo ng mga kasundaluhan, chariots na aatake sa kanila. Pero ang katotohanan, 4 lang po na kitungin yung pumupunta doon. Naghimala ngayon ang Diyos. Kaya nung narinig nila ito, napakatinding grupo ng mga kalaban, sabi nila, ang hari ng Israel ay humihingi ng tulong sa mga hari ng Ehipto at sa iba't ibang hari para tayo'y sugurin. Kaya habang hindi pa sila nakakarating, magsialisa na tayo dito. Ang nangyayari ngayon, ang himala ng Diyos, ginamit niya ang 4 na kitungin. Sa madaling salita, God is still a God. God still can do things far beyond our expectations. Kayang-kaya ng Diyos gumawa ng himala. Higit pa doon sa inaasahan natin. Higit pa doon sa kakayahan natin. Tingnan nyo, walang kakayahan ang mga kitunging ito. Dahil sila po ay mga taong walang kakayahan. Sila rin ang mga taong mga tinatawag ditong mga suicidal. Suicidal yung pagpunta nila doon. No? Tingnan natin. Pero ang Diyos gumagalaw. Nung gumagalaw ang Diyos, narinig nila, nagsilayasan ngayon ang mga Syrians. Ito po'y tugon. No? Ito po'y tugon sa problema ng Samaria. Sa problema ng gutom ng Samaria. Sa madaling salita, magkaka-lockdown man ang buong Pilipinas, pero hindi tayo mawala ng pag-asa sa Diyos dahil ang Diyos ay maraming himala, maraming paraan, maraming pag-asa, maraming paraan ang Diyos na tutugunan ang pangangailangan ng bansang Pilipinas. Tutugunan tayo kung nasaan man tayo ngayon, dako sa mundo, may paraan ang Diyos. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. He can still do miracle. Even there is, kaya nga sabi po doon, may isa pa pong kanta, sinasabi doon sa isang kanta. Ano sinasabi doon sa isang kanta? God will make a way. God will make a way though it seems to be no way. He can create a river in the desert. Ay, biruin mo yan. Kayang-kaya niyang gumagawa ng batis, ng ilog sa gitna ng disyerto. Ganyan ang Diyos natin. He created everything from nothing. Kaya nga po, mas lalo tayong kakapit sa Diyos ngayon. Mas lalo tayong magtitiwala sa Diyos ngayon. Magkaka-lockdown man ang buong mundo, kakapit pa rin tayo sa Diyos. Dahil ang istorya ng lockdown na nangyayari sa Samaria, nung sila'y sumangguni doon sa man of God, yung man of God nagbigay ng solusyon doon sa problema nila, gumawa ang Diyos ng paraan. Nagtaka sila ngayon. Pagpasok nila sa kuta ng Syria, wala ng mga tao doon. Nagsilayasan na dahil narinig nila na sila'y inaatake ng maraming kaaway mula sa Israel. Kaya iniwan na nila, they are fighting also, they're fleeing also for their lives. No, umalis sila para sa kanilang buhay. Kung tingnan natin dito, and this leper came to the uttermost part of the camp, and they went the tent. Sabi niya dito, part of the camp, they went into one tent and did eat and drink and carried his silver and gold. Ay, grabe, nung pagpasok nila, wala ng tao, naiwan lahat ng pagkain, naiwan lahat ng mga ginto. Ang ginawa sa mga lepers na ito, hinakot nilang ginto, itinago nila ngayon. Tapos kumain sila, sobra-sobra. Mabuti na lang, alam nyo kasi, mabuti na lang itong mga lepers na ito ay hindi makasarili. Bakit hindi makasarili? Nung nalaman nila na marami ng pagkain doon, bumalik sila doon sa city. Pinapaalam nila doon sa hari na totoo ang pangyayari, na wala ng kaaway doon. Tingnan mo naman itong hari na mapagduda. Anong ginagawa niya? Kung basahin nyo, baka nagtago lang ang mga Syrians. Paglabas natin dito, dahil pupunta tayo doon, sila naman ang lulusob dito sa atin at mahuhuli naman tayo. So yun ang isip. So sabi nung isang alagad, pakinggan muna natin, mahal na hari, magpadala muna tayo ng espiya doon.
kung totoo ba itong sinasabi ng mga taong to. Ang nangyari, talagang nadiskubre nila na totoo na napakarami ng pagkain doon. Ang ginawa nila, ang mga tao, ang hari habang nanonood doon sa, habang nakatayo doon, nung nalaman ng mga taong wala ng Syrians, ngayon dinaganan siya. No, dinaganan siya doon sa mga tao. Sabi dito, ang mga tao ay tumatakbo at inaapakan ng hari. Wala nang pakialam ang mga tao, hari ka man o sino ka man. Sa oras ng sakuna, sa oras ng gutom, wala nang pakialam ang mga tao kung sino ka pa, kung ano ka pa. Dinaganan ang hari. Nung nadaganan na ang hari, namatay ang hari. Nakikita lang na hari ang pagkain. Kaya ang sabi ni Elisha, sabi niya, makikita mo mahal na hari dahil hindi ka naniniwala, makikita mo lang ang mga bagay na ito pero hindi mo matitikman. Sa oras na yon, sinugod siya, dinaganan, inaapakan siya ng mga tao. At nangyayari talaga na nagiging buy one, take one. Kasi lahat ng mga pagkain dinala nila at na nagiging masagana ulit yung lugar na yon. Dito sa lockdown na ito, napag-aralan ko kasi ito, nung pinag-aralan ko ang lockdown na ito, matindi. Kasi po ang lockdown na ito, pati mga anak nila, niluluto na nila. Wala na talagang pagkain. Wala na talaga. Kaya nga po, what I am trying to say in this video right now is if you can afford to save, if you have something to save at home, if you can save food, that's a good idea. If you can save also, lalong yung nasa bundok. No, kapag ka umaani kayo ngayon, wag nyo nang ibenta, save nyo na rin din yan para for yourselves, no? Mag-save na kayo ng pagkain dyan. Kasi hindi nga talaga natin alam. Pero sa totoo po, yes, meron po tayong God na makapangyarihan, pero He give us also wisdom how to personally manage also the situation right now. If you can afford to preserve o save food for yourself and for your family, that's good thing. At saka yung mga nasa bundok, kaya nga po, doon sa bundok, sabi ko, wag nyo na nang galawin yung mga tumutubong mga pagkain dyan, dahil darating ang panahon kung talagang magkaubusan na, marami tayong mabubunot dyan sa bundok. Pero praise God pa rin kami sa Sibugay, dahil masagana pa rin kami sa isda. Napakarami pa pong isda namin dito. Hindi po kami nauubusan. Ayon po yung pinasalamatan namin sa Diyos. Pero para sa akin, anumang klaseng lockdown na mangyayari, even total lockdown, pero ang Diyos hindi pwedeng ila-lockdown yung kanyang pagpapala. Papasok at papasok din yan kapag ka ang Diyos ang gagawa ng paraan. Base po sa aking pag-aaral dito, wala nang nagawa yung gobyerno ng Samaria. Wala nang nagawa. Lahat sila walang nagawa. Pero nung ang Diyos ay nagdesisyon, nung ang Diyos ay gumagalaw, yung ang Diyos ay kumikilos. Nako po, basahin nyo. Isulat nyo yung verse natin. Yung verse natin ay nasa 2 Kings. 2 Kings chapter 6, verse 24 magsimula. Tapos chapter 7, whole chapter. Yun po yun. Kaya nga po sinabi ko, lockdown yung pag-aaralan natin. Kasi ni minsan nangyari na rin ang lockdown sa Biblia. Pero ang Diyos na may-ari ng langit at lupa, hindi po siya nauubusan ng solusyon, hindi po siya nauubusan ng paraan, at lahat kayang gamitin ng Diyos para tugunan ang pangangailangan ng tao. Kaya nga po sa oras na ito mga kapatid, kayo po'y aking patuloy na inaanyayahan na subaybayan ang ating mga Bible studies or videos dahil po tayo'y patuloy na magbibigay ng kalakasan spiritually sa bawat isa sa atin. Kung kayo din naman ay lockdown din sa inyong mga pamamahay ngayon, wag na kayong lumabas, mananatili kayo sa bahay ninyo. Pag hindi mahalagang bagay, wag na kayong lumabas. At ang gawin ninyo, wag kayong masyadong manunood yan sa social media. Kasi puro lang po balita dyan, mga balita dyan, puro lamang po nagpapahina ng ating kalakasan. Manood na lang kayo dito sa channel ko. Sigurado po na kayo'y magkakaroon ng kalakasan spiritual. Dahil po ang ipinopromote natin dito, hindi solusyon ng mundo, kung hindi po solusyon ng kalangitan. Solusyon po ng Diyos sa problema natin. Kapag wala na pong magawa ang tao, ang Diyos po ay maraming magagawa.
lahat po na hindi nakasubaybay sa atin, yun po yung nahuling nanonood sa atin ngayon, you can still review this video. Kasi po ito'y nakapost lang sa account ko, panoorin nyo, basahin nyo yung mga verses na ibinigay ko sa inyo mga kapatid. Ako po ngayon ay nandito din, naka-quarantine din sa bahay, pero masaya po ako dahil I'm physically fit, napaka-healthy ko po mga kapatid, at saka pinagpala po ako ng Diyos ng maraming pagkakataon na mangaral ng salita ng Diyos sa inyo. Kaya nga po, I will try my best today that I can continue this video this afternoon around 2 o'clock or 3 o'clock. No? Pag-aaralan naman natin ngayon yung mga bagay na anong gagawin natin, patuloy nating pag-aaralan ng salita ng Diyos. Kaya nga po, sinasabi ko dito sa inyo, you can still give your comments. O kapag if you have prayer request, pwede rin din yung i-post dito. Nakikita ko po kasi yung mga comments at mga prayer request ninyo. At sa pamamagitan po ng inyong mga comments, pinapalakas nyo rin din po ako. Sa madaling salita, ang problema ng lockdown sa Samaria, hindi na solusyonan ng gobyerno, pero nung Diyos na ang kumilos, nung Diyos na ang nagsolusyon, napakadali lang. Napakadali lang sinolusyonan ng Diyos ang problema. Kaya nga po, sabi dito sa Biblia, kapag ka ang Diyos, in God, nothing shall be impossible. Kaya nga po, mga minamahal kong taga-subaybay sa aking channel, kung magagawa ko ngayon yung YouTube channel ko, sumusubaybay na rin din kayo doon. Ibibigyan ko rin kayo ng update kung ano man. Kasi po, hindi na rin kasi ako makagala para mangaral ng salita ng Diyos. So dito na lang dinaan ko sa social media. Dahil yun na kasi yung buhay natin, mangangaral at mangangaral ng salita ng Diyos. So pati sa mga kapatira natin dyan nanonood sa Canada, sa iba't ibang lugar, napakarami po kasi nating nanonood dito ngayon. Meron tayong mga taga Dipolog, mga taga iba't ibang lugar, may taga Manila, meron tayong mga taga Nueva Ecija, meron tayong taga Malaysia, meron tayong mga taga City of Artilim, Zamboanga, Sibugay. Meron din tayong iba't ibang lugar, no? May mga taga Angeles City, may mga taga Zamboanga, Pastor Ernie Sabruso, thank you my friend, my partner. Thank you so much for watching. Salamat, hallelujah, sa mga pagpapalakas ninyo sa amin. Patuloy po tayong mangangaral, hindi po ako hihinto sa pangangaral, and I will give you also some updates, no? Kasi nakamonitor din ako sa mundo ngayon, sa events, sa mga bansa natin, nakamonitor din ako ngayon. Patuloy din natin, nakakausap ko na rin din yung mga ilang kaibigan natin. Meron na rin din daw silang nabuong vaccine, pero hindi pa rin din daw ganun katalaga. Kailangan pa nilang subukan. So, meron din tayo sa Canada, Sister LV. We miss you, Sister LV. Hoping one day you can visit us again. You are always welcome. Just say hi to Pastor William, no? Mga kapatira natin dyan, we love you. You're still in our hearts. Hallelujah. Namimiss ko rin din kayo. Marami tayo, Sister Milet, no? Sister sa Zamboanga dyan. Tita, mag-ingat kayo, ate, mag-ingat kayo dyan. Just keep on praying naman, no? Huwag kayo magpanik. God is in control. No? Ang Diyos po ang nag-control sa lahat ng bagay. Kakapit tayo sa Diyos. Sir Edwin, Sir, salamat. Salamat sa panunood mo sa video natin. Live ito. Salamat. Marami pang mga kapatiran. I cannot mention each of you. Ito, si Dodong Hibir. Barido sa California. He is watching from California right now. Amen. Salamat sa panunood. Sir Samantha, sa Cabiao ito. Nak, ingat. Tita Marie, palakas kayo dyan. Pastor Bong, palakas ka dyan. Napakasarap po yung, alam nyo, napakasarap po yung buhay natin na binigyan din tayo ng pagkakataon na mananatili sa ating bahay, makausap yung mga anak natin,
makapagkwentuhan tayo. Sabi kasi ng Lord, aba, kawawa naman yung mga anak ko, busy na, wala nang papahinga sa kanilang mga buhay. Kung mangyari na hindi sila magpapahinga, baka mapapaaga yung mga anak ko. Kaya binigyan na rin tayo ngayon ng pagpapahinga ng Diyos. No, ako rin nakapagpapahinga na ng ilang araw. Grabe, napakasarap, nanumbalik yung aking lakas. Okay, kaya ganun po talaga. Kabait. Para sa akin, COVID-19, sabi ng Biblia, all things work together for good to them that love God. No, si Ate Jane, Ate Jane, huwag ka masyadong maggagala dyan sa Angeles. No? Si Kuya Lucille, no? Kayo na lang dalawa dyan, mag-Bible study kayong dalawa. Okay, si Ate Beng, ako na sa hulo yata to eh. So Ate Beng Cabalero, we miss you ate. Mahal na mahal ka namin. We will continue to pray for you. Si Tata Manigot, si Tata, salamat sa time. Siguro, mamayang hapon, ang gagawin ko naman sa video ko mamayang hapon, ay gagawa po tayo ng conversation, parang usapan. Usapan na social media ang gagawin natin. Ano yung usapan na social media ang gagawin natin? Pwede kayong mag-raise ng mga questions. No? Pwede kayong magtanong. No? Sasabihin yung pastor, saan po ba mahanap yung for God so loved the world? Di sasagutin ko kayo dyan, no? So pwede tayo magkakaroon ng mga open question and answer mamaya dito sa aking Facebook account. So patuloy lang po kayong subaybay sa amin sa akin mga kapatid. Patuloy din po nating ibibigay yung mga magagandang salita ng Diyos na pinangako niya sa atin. Ako po'y manalangin sa oras na ito. Patuloy ko po kayong isasali sa aming mga panalangin dito. Yun na lang po yung maitutulong ko sa inyo mga kapatid. At salamat, thank you for watching also our video today. Wala pa akong breakfast. Nadama ko na yung gutom ngayon. At tayo'y kakain na. Sana makakain kayo, pero kung pwede ko rin din ipapadala sa social media yung ulam ko, papadala ko na rin sa inyo. No, nasama-sama nating titirahin yung tuyo na nandun sa likod na sa kusina sa kusina. Okay, let's pray. I thank you, Lord, for this opportunity once again. Oh Holy Spirit, I thank you for your love. Holy Spirit, thank you for your wisdom. Thank you that you always give us knowledge, wisdom, understanding today. I pray for my brothers and sisters who are watching me right now. I pray, Lord, that you will continue to bless them, oh God. Strengthen them, Lord. Give them more knowledge, wisdom, understanding, most especially, Father God, how to cater or how to handle the situation right now. But, Lord, me, your heavenly wisdom, Lord, ang magiging kalakasan namin will be our guide, Lord, na anumang mga hakbang ng aming buhay ay patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan. And I thank you, Father God, once again for this opportunity. Yung mga salitang na pag-aralan namin ngayon, Panginoon, salamat, Panginoon, sa kabila ng lockdown na pinag-aralan namin doon sa Samaria, Panginoon. But I praise and thank God, O God, dahil nung ikaw ay kumilos, nung ikaw ay gumagawa ng solusyon, Panginoon, Lord, mas higit sa inaasahan nila, yung pagkain sobra-sobra, Panginoon, na ibinigay mo sa kanila dahil ikaw po yung kumikilos, Panginoon. Kaya sa oras na ito, kung ano man yung mga pangamba sa hinaharap, Panginoon, Lord, ito'y aming nilabanan na ngayon, Panginoon. Hinanda na aming mga sarili, Panginoon, kung paano ito paglalabanan namin, Panginoon. Kaya salamat sa oras na ito, magiging matatag ang bawat isa sa amin, lalong-lalo na po yung mga sumusubaybay po sa aking Facebook channel, Panginoon. Lord, patuloy mo silang palakasin, patuloy mo silang ingatan, patuloy mo silang patibayin, Panginoon. Lord, salamat. Gabayan mo kami sa araw-araw. Ibibigay namin sa iyo lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat mga kapatid. Pipilitin natin mamaya around 2 o'clock or 3 o'clock. Magkakaroon na naman tayo ng Bible study patungkol sa salita ng Panginoon. At salamat sa inyong pagsusubaybay. At ang Diyos ay patuloy po kayong pagpapalain ng ating mahal na Diyos. So bigay natin sa Kanya lahat ng papuri in the mighty name of Jesus. Salamat po.